Nako, mga kaibigan, maging warning ito. Pakinggan po niyo mabuti sa ating lahat. Issue lang po ito, balita lang ito, opinion ko at aking pong analysis sa issue. Walang personalan. Alam niyo, ang tinutukoy ko po ay itong controversial na graft in corruption at yung mga nasasangkot dito, politiko, kontraktor o kung sino man. Lumulutang po kasi at hindi na maitatago ang kanilang mga interes kung bakit sila ang dating ay parang protektor, parang mayroong pinagtatanggol, samantalang sa Senado at Kongreso in aid of legislation. Hindi naman sila pwedeng mag-prosecute. Pero ang nakakalungkot dito, may mga senador o politiko halata mo ang galaw na mayroong proteksyonan dahil pala mayroon silang interes o may kaugnayan sa mga taong isinasangkot at sangkot sa graft in corruption sa bilyon o trilyon na pinag-uusapan na pera ng bayan. Ang masaklap dito, may media, may vlogger, traditional media at social media na meron ding may tuturing natin na interest, business interest. Hindi lang nagbabalita dahil may malasakit sa pera ng bayan, hindi lang nagbabalita dahil ito talaga ang balitang pinag-usapan, kung hindi lumulutang yung mga interes. Yan po ang ating iingatan. Ingat po kayo. Baka kayo'y mabudol, mapaniwala na sila ay para sa bayan, sila ay naghahanap ng katotohanan, yun naman pala ay nangingibabaw ang interes nila. Di ba? Ito, sample, pangalanan natin. Ito naman ay controversial dahil on record, independent director si Mrs. Marcoleta, asawa ni Senador Rodante Marcoleta, ang insurance na konektado sa Diskaya family at mga construction company ng Diskaya na pangunahing akusado, suspect at nagkamal ng bilyong-bilyong pera sa flood control scam at project ng halos 10 taon na o sa loob ng 10 taon mula noong 2016 hanggang ngayon 2025. So, di ba, akala natin ang dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Marcoleta ay seryoso na harapin at pangalanan, panagutin ang mga sangkot sa scam. Pero lumabas na yung kanyang asawa pala ay konektado sa insurance company. Anong pangalan no? Stronghold Insurance Company na konektado sa mga business ng Diskaya. Meron pong kahit anong sabihin ni Senador Marcoleta, pasintabi na merong conflict of interest yan. Ikaw yung dating chairman ng committee nag-iimbestiga, ikaw ay member din ng Blue Ribbon Committee nag-iimbestiga ngayon. Kaya naman pala lutang at hindi mo mapigil in public na ikaw ay pabor na bigyan at ilagay sa Witness Protection Program ang Diskaya family. Eh hindi po testigo yan. Akusado yan. Kung hindi man mastermind sa mga kontraktor, ay malaking bahagi ng nawawalang pera at scam sa pera ng bayan ay involved, may kinalaman ng Diskaya Group of Company o kanyang mga construction company. Malinaw yan. Kahit independent director, ang Mrs. di Senador, meron pa rin hong conflict of interest yan. Sana hindi naging masyadong vocal at hindi masyadong naging agresibo si Senador Marcoleta, hindi lulutang ito. Wala naman ho pwedeng itago sa panahon ito. Hindi ba? Yan ang aking sariling opinion. Walang personalan. Sa issue naman ng isang vlogger at media, naku, talaga naman o. Sa umpisa, pag nagsasalita, parang maniniwala ka kaya pala naman hinuhukay. Hindi naman masama yun. Hinuhukay niya kung meron siyang ebidensya na meron daw insertion yung isang opposition or ngayon ay nasa majority na senador. Hindi ko alam kung anong personal na agenda na o galit niya. Pero yung palang paghuhukay na yon na sinasabing meron din pananagutan yung senador, ako naman ang tingin ko lahat sila may pananagutan pero bakit isang senador lang ang tinutukoy? Yung mga DDS senador na parang kakampi niya, hindi niya nababanggit. Sabi ni Ping Lacson ang mga dating nakaraang kongreso, 19 Congress, merong insertion na 100 billion pesos ngayong 2025. Bakit isang senador lang na nasa majority ngayon ang sinisilip nitong medyang ito at vlogger na ito? Alam niyo kung bakit?
Abay, meron din palang kaugnayan sa Stronghold Insurance Corporation. Naloko na. Meron pala siyang business interest doon. Kaya pala ang dating ay parang pabor din sa Diskaya. Para bang iritang-irita rin pagka naiipit ang Diskaya family. Yung pala naman may business din sa insurance company ito. Naloko na. Wala na talagang may tatago sa panahong ito. Ayaw ko ng pangalanan kung sino. Yung politiko, pinangalanan ko dahil obvious naman, kitang-kita natin ang kanyang mga galaw. Pero itong media, vlogger na ito, akala natin ay nagsasakripisyo din eh. Yung pala yung interest, business interest, yung pala yung kanyang pinapahalagahan. Yun ay aking opinion. Okay? Bahala na kayo kung sino yan. Alam naman ninyo yan. Wala namang may tatago sa panahong ito. Okay? Ano ang inyong masasabi? Comment, react. Malaya po kayo. Samantala, sunod na ating pag-usapan, si Jose Claire Castro. Matindi ang mga batikos sa Duterte family at DDS family. Well, ako nagtatanong lang. Maraming natutuwa kay Castro sa kanyang mga ginagawa, lalo na yung mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Di ba? Pero lately, parang napapansin ko na, alam mo kung vlogger lang si Castro, personal ng nasa kanya yan kung agenda niya ay anti-Duterte o pro-Marcos, nasa kanya yun. Pero kung ikaw ay paalas press officer or opisyal ng gobyerno bilang undersecretary ng PCO, tama ba? Ako nagtatanong lang, huwag kayong magagalit. Tama ba na maging agresibo siya ng kababatikos? Trabaho ba ng Office of the President na bumatikos ng mga kalaban sa politika? Or hindi ba ang trabaho niya ay maglabas lang ng mga balita sa Office of the President? Or ang trabaho dapat ng nagsasalita sa side ng gobyerno, kung opisyalis ka ng gobyerno, balansehin mo. After all, kayo pa rin ang nasa gobyerno. Yun lang po yung aking tingin. Kaya ako malaya na kahit anong talakayin ko kasi hindi ako konektado sa gobyerno. Naging talent ako sa gobyerno ng 3 taon pero umalis ako dahil nga mayroong korupsyon. Isinakripisyo ko yung sweldo at karera ko sa broadcast industry, yan sa PTV at PCO kasi hindi ko kayang sikmurain ang kalokohang ginagawa nila. Dahil gusto kong maging independent ako. Pro or kakampi ni Marcos, palpak sa akin. Pag mali. At yung mga anti-Marcos, pag mali talagang mali sa akin yan. Hindi ko kakampihan yan. Yun po yung malaking pagkakaiba. Pero si Jose Castro ay tagapagsalita halos ng Malacanang, hindi man presidential advisor, pero siya. Pero parang lately, madalas nakikita ko puro batikos. Yun ba talaga ang trabaho niya? Nagtatanong na ako, hindi ko rin alam. Yun ba talaga ang trabaho niya? Talagang taga-batikos ng gobyerno laban sa oposisyon? O hindi ba dapat mas marami ang pinalulutang na positibong balita kung ano ang ginagawa ng gobyerno at ni Pangulong Marcos? Maging positibo kaysa sa puro atake? Yun lang po yung aking observation at tanong. Huwag kayong magagalit. Kung sa tingin nyo tama yung ginagawa ni Castro, ni Jose Castro, suportahan ninyo. Ako naman nagtatanong lang. Dahil ang dating ko, ako'y tumutulong kay Pangulong Marcos. Doon sa mga tauhan ni Pangulong Marcos na palpak, wala akong pakialam dyan. Palpak talaga sila sa akin. Dahil kung pagtatakpan ko yung mga naka-alipores ni Pangulong Marcos, hindi sana ako umalis sa PTV4 bilang talent. Malaya ako nakakapag-broadcast doon. Pero nung sabihin ko na yung tingin ko ay mali, ay ayaw nila. Ay di iniwanan ko na kahit under contract ako. Ngayon, malaya po ako makakapaghayag ng aking mga nakikita at naobserbahan. So, easy lang po ito. Walang personalan. Nagtatanong at opinion ang pinag-uusapan ko. At tanong natin.